Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 8, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Final answer! Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi tatakbo sa pagkasenador. Kandidatura sa pagka-mayor sa Davao City tuloy pa rin daw. Sa kabila ng patong-patong na kaso, Apollo Kibuloy tatakbo sa pagkasenador. Willie Revillame at iba pa humabol rin sa huling araw ng COC filing. And up to now, allegedly, we have around 500 to 600 million na yung nakulimbat. Tinaguri ang Crypto King ng Pilipinas, arestado sa kasong estafa. Pangulong Marcos lumapag na sa Lao PDR para sa ASEAN Summit. At sa showbiz, ilan pang celebrities na tatakbo sa 2025 midterm elections, kilalanin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi natuloy ang mga umuugong na usapan na aatras sa pagtakbong Davao City Mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa halip ay maghahain raw umano ng kandidatura sa pagkasenador sa huling araw ng filing para sa national positions. Ayon sa matinik na kritiko ng dating Pangulo na si former Senator Leila De Lima, lumang pakulo na raw ito ni Duterte. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Nitong huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa national positions, umugong sa mga mamamahayag na mag-hain umano ng kandidatura sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naghintay ang media outlets kung darating ang dating Pangulo sa 10 Cities sa Manila Hotel pero hindi siya nagpakita. Pinasinungalingan ng partido ni Duterte ang balibalita at sinabing buo na ang loob ng dating Pangulo na magbalik sa lokal na pamahalaan. Kahapon ay naghain si Duterte ng kandidatura sa pagka-mayor sa kanyang baluarte sa Davao City. Ayon sa kilalang kritiko ni Duterte na si dating Senadora Leila De Lima, lumang pakulo na ito ni Duterte. Napaka-typical of him, no? Ganyan talaga ang style niya, ng lilito, ng gugulo, ng loloko. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang pakay niya? Bakit pa iba-iba ang desisyon niya? Akala ko ba hindi na siya tatakbo, matanda na daw siya, may sakit na rin daw siya. Ani De Lima, kawalang galang ito sa sistema ng halalan. Hindi dapat pinaglalaroan ng ating political system, ang ating electoral process, yung ganyang pabago-bago ng isip hanggang last minute. And then hindi pa natin alam yung pinakapakay niya, motibo niya sa mga ganyang galaw na naman niya, mga twists, mga surprising political twist na nanglilito lang, ay paano natin siya mapapagkatiwalaan? Ayon sa kalyado ni Duterte na si Atty. Vic Rodriguez, naniniwala siyang desidido na ang dating Pangulo sa pagtakbong mayor. We were together, naghiwalay lang kami mga 2:30, I do not know what time is it today now, but settled siya as mayor ng Davao. Well, you know the President Duterte, he keeps his cards very very close to his chest at siya lang ang nakakaalam kung ano yung ace upon his sleeve. Pero tila magiging mainit ang labanan sa baluarte ng dating Pangulo. Isa kasi sa makakalaban niya sa pagka-mayor ay ang dati niyang Cabinet Secretary at Civil Service Commission Chair na si Carlo Nograles na naghain na ng kandidatura sa pagka-alkalde nitong Martes. Naghain din ng kandidatura ang kanyang kapatid na si Margarita Nograles para sa pagkakongresista na makakalaban ang anak ng dating Pangulo na si Paulo Duterte na tumatakbo naman bilang re-electionist sa 1st District ng Davao. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kabila ng mga kasong kinakaharap, naghain ng Certificate of Candidacy si Apollo Kibuloy para sa pagkasenador sa 2025 midterm polls. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, inihain ng COC ni Kibuloy sa 10th City, Maynila, October 8. Nais daw kasi ni Kibuloy na maging bahagi ng solusyon sa mga isyu ng bansa. Nakatuon ang kanyang plataforma sa God-centered, Philippine-centered at Filipino-centered na pamamahala na kanyang isusulong raw sa lehislatura sakali
sakaling maging senador. Matatandaang sangkot si Kibuloy sa patong-patong na reklamo ng sex abuse at human trafficking. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. TV host na si Willie Revillame humabol sa paghahain ng kandidatura sa pagkasenador. Pati ang nagpakilalang whistleblower na si alias Bicoy na nagdawit sa mga Duterte sa iligal na droga, susubok ding makapasok sa Senado. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Buzzer beater sa paghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador, ang TV host na si Willie Revillame na dumating sa 10 Cities sa Manila Hotel 1 minuto bago ito magsara ng alas 5 ng hapon. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng pagkain eh. Nagain din ng COC si dating Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan para sa inaasam na Senate comeback sa ilalim ng Liberal Party. Sinamahan siya ng asawang si megastar Sharon Cuneta. Sa ilalim ng panahon ni Presidente Aquino, pinakamababang inflation in 20 years ang naganap noong 2015. Alam nating lahat yun. Makita natin ang presyo ng bilihin ngayon, napakataas nung panahon na tayo ay namumuno at namamahala sa food security. Mababa ang presyo ng pagkain, mababa ang presyo ng bilihin. At kayang pabalikin o pababain muli. Sorpresa naman ang pagdating ng kontrobersyal na si alias Bicoy o Peter Jumel Advincula para mag-file ng COC sa pagkasenador. Si alias Bicoy ang nagpakilalang whistleblower sa likod ng videong Ang Totoong Narcolis na dinadawit ang mga Duterte sa ilegal na droga. Isa sa mga gagawin nating batas kung tayo papalarin na magkaroon ng centralized na correction system ang ating bansa na kung saan ang mga nandoon ay hindi idle, kundi habang sila ay naroon talagang tunay na reforma. Humabol din sa filing ng COC sa pagkasenador si Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta. Noong 2022 election, sumatras sa kandidatura si Marcoleta dahil laglag siya sa senatorial surveys, pero ngayon itong pagtakbo ko ngayon ay talagang wala nang atrasan. Kahit ano pang sabihin nila, kahit na yung survey nila, ilagay nila ako sa pinakahuli, walang atrasan ito. Sapagkat hindi naman ako naniniwala sa mga survey na yan na bayaran. Susubok din na makapasok sa mataas na kapulungan si Atty. Vic Rodriguez na dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ngayon lumipat na sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, dapat mapigilan ng mga galamay umano ng mga Marcos. If we will allow them, magpapatuloy lalo with impunity ang korupsyon. At for the immediate term, we might see, God forbid, a transitioning of the form of government from presidential to parliamentary. And for the long term, the real purpose is to keep themselves in power in perpetuity. Umabot sa 184 ang bilang ng managhain ng COC, 189 naman para sa party list nominee. Sa pagtatapos ng paghain ng kandidatura, sasalain pa ng COMELEC ang mga COC na kanilang natanggap para tanggalin yung mga nuisance o panggulo lang na kandidato sa nalalapit na midterm elections. Noon na nang sinabi ng COMELEC na sisikapin nilang maging mabilis ang prosesong ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Humabol rin sa huling araw ng filing ng Certificate of Acceptance and Nomination ang CBAC Party List na nagsagawa muna ng programa sa labas ng Tent City sa Manila Hotel, kabilang ang pag-indak ng kanilang dancers at mascot na si Bakito. Layon ni CBAC Party List the first nominee Brother Eddie Villanueva na mapanatili ang pwesto sa Kongreso para may pagpatuloy ang laban sa korupsyon. Isusulong niya ang pagsasabatas sa Freedom of Information. Suportado rin ni Villanueva ang death penalty para sa heinous crimes, pati ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga tiwaling politiko. Asahan din anyang mangunguna ang CBAC Party List sa pagharang sa ilang panukala na labag sa mata ng Diyos. Kapag nahuling nagnakaw ng at least 100 million plus, dapat death penalty. Dapat death penalty. Bakit? Pag pinag-aralan ninyo, political economist po ako, pag pinag-aralan ninyo ang ugat ng kahirapan ng milyong-milyong Pilipino, ang number one cause ay ang unabated political corruption sa ating bansa.
Muling nabuhay ang isyong isang espiya, si dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo, matapos lumantad ang Chinese detainee na si Wang Fugi sa Senate hearing. Ayon kay Wang, isang espesyal na ahente si Guo na may koneksyon sa Chinese state security. Samantala, umatras naman na si Guo sa darating na halalan para raw malinis muna ang kanyang pangalan. May balitang A to Z si Naomi Almojano. 郭华平 并不是什么特殊的，只是 Iyan ang mabigat na pagsisiwalat ni Wang Fugui, kaibigan at dating cellmate sa loob ng 1.5 taon ng self-confessed Chinese spy na si Xi Zhijiang labang kay Guo Huaping o si dating Bamban Mayor Alice Guo. Isiniwalat ito ni Wang sa isang panayam na isinagawa ng opisina ni Senator Risa Hontiveros. Ayon kay Wang, ipinagkatiwala sa kanya ni Xie ang mga umano'y declassified matters kung saan niya naman nakita ang mga classified document at security background ni Guo na siyang nagtuturo na espiya rin ang dating alkalde. 其实佘志亮先生保管的解密档案的内容非常多，而且我也只是在他授权下解密了一部分内容而已。他的情况和佘志亮先生有很多相似的。 Pagsisiwalat pa ni Wang, 专门收集情报的 间谍人员，但是也有很多为了中国政府谋取政治和经济利益的。 Idinitalya rin ni Wang Fugui ang malawakang recruitment ng Chinese state security ng mga espiya, kasama na riyan ng mga hacking teams at mga asosasyon na responsable umano sa pagkolekta ng impormasyon mula sa ibang bansa. 能听从国安的话，佘志亮先生的经历也是有相似的 Hindi pa riyan nagtatapos ang koneksyon ni Guo sa pagiging espiya dahil Chinese state security umano ang nag-organisa ng kanyang kampanya noong 2022. Pero buwelta rito ni Guo. Tingin ko po baka gusto lang din po niya ng media mileage ko po ngayon kasi sobrang taas po ng media mileage ko po ngayon. Ikinababahala naman ni na Senators Win Gatchalian at Jinggoy Estrada ang mga nangyayari. Ang nakakatakot dito ay na-penetrate ang ating political system. Si Guo Huaping tumakbo, nanalo bilang mayor ng isang bayan. Hindi natin alam kung saan pa siya pwedeng pumunta. This investigation has exposed the weakness in our system. And the hardest part of it is that foreign nationals, especially Chinese nationals, are caught abusing our system. Pero tila mukhang wala talagang swerte si Guo dahil pinakakasuhan siya ng Commission on Elections sa paglabag ng Omnibus Election Code dahil sa material misrepresentation, kaugnayan ng mga fabricated qualifications at personal na impormasyon sa kanyang Certificate of Candidacy noong 2022. Gayunpaman ang kanyang walang kamatayang sagot. Hindi po ako spiya po. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Tiniyak ng pamahalaan na inaasikaso na ang pagpapauwi sa mga labi ng Filipino overseas worker na binitay sa Saudi Arabia. Una nang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay ang isang OFW dahil sa pagpatay nito sa isang Saudi national. October 2020 nang mangyari ang krimen habang March 2022 naman nasintensyahan ng bitay ang naturang Pinoy. Wala nang ibang detalyeng ibinigay ang DFA. Nagpatid naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyari. Ayon sa Pangulo, ginawa umano ng gobyerno ang lahat para mapigilan o mapagaan ang parusang bitay pero hindi raw pumayag ang pamilya ng biktimang Saudi national. We had very few options left. We tried everything and for many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. We're working closely with the DFA on that matter, and then rest assured we're assisting the family. The family is requesting utmost privacy, so kailangan na lang natin yung privacy ng pamilya. Nakalapag na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang Philippine delegation sa Vientiane Lao People's Democratic Republic ngayong gabi para sa back-to-back Association of Southeast Asian Nations Summits at related summits. Makakasama ng Pangulo ang mga leader ng ASEAN member states at ang Timor-Leste bilang observer sa 3 araw na event. Dito target talikayin ng ilang isyu sa rehiyon, kabilang ang sitwasyon sa Myanmar, Ukraine, Korean Peninsula at Gaza. Naasahan namang iaangat ng Pangulong Marcos ang isyu ng human trafficking sa Southeast
Malaysia at ang tensyon sa West Philippine Sea, habang nakatakdaring makapulong ni PBBM ang mga lider ng Vietnam, Canada, New Zealand at Japan. As we continue to grapple with sharpening regional tensions, including the recent dangerous incidents in the West Philippine Sea, I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes. Proud Pinoy ang contestant ng programang It's Showtime na si Carlos Sitioco matapos mapansin ng American rapper na si Snoop Dogg bilang kanyang Filipino ka-look-alike. Sa Instagram, ibinahagi ng American rapper ang isang clip mula sa programa kung saan makikita ang nakakaaliw na interaksyon ng mga host at kanyang impersonator mula sa Tondo, Maynila na si Carlos. May caption na, "Wow, get it nephew?" ang shared video ni Snoop Dogg na may kasamang nakatawang emojis. Maging ang netizens, may positive comments rin sa Pinoy version ni Snoop Dogg. Susunod, scammer alert, sinasabing crypto king ng Pilipinas na nangulimbat ng 600 million pesos. Arestado! At sa sports, ano ang historic moment sa NBA na ginawa ng mag-abang LeBron at Bronny James? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ng pulisya ang tinaguriang Crypto King na nakapanloko ng mga investor sa halagang mahigit 600 million pesos. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga naloko umano ng suspect ay mga negosyante, maging PNP officers at media personalities. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Ito ang aktual nakuha sa operasyon ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ang target ng warrant of arrest ang 23 anyos na tinaguriang Crypto King na si Vance Joshua Tamayo. Inaresto si Tamayo nitong Lunes sa Nobeleta, Cavite dahil sa reklamong estafa. Kaugnay ito sa umano'y panluloko sa pamamagitan ng investment sa digital money na cryptocurrency sa halagang daang-daang milyong piso. Naka-scam siya ng previously around 100 million. And there was this certain person, one particular personality na he was scammed by around 11 million. And up to now, allegedly, we have around 500 to 600 million na yung nakulimbat. Ang modus umano ng suspect ay pangakong tripling kita sa investments ng mga kliyente. Pero ayon sa CIDG, ginagamit pala ni Tamayo ang nalikom na pera sa mga kasino. Kukunin niya yung pera, 4.5%, then hindi na ibabalik yung pera na nakuha niya. So that is why this is a big case. Pinapangakuan sila ng malaking amount. Like for example, if mag-convert siya ng cryptocurrency into, like for example, 10 million, papangakuan na babalik siya 2 folds or 3 folds. Karamihan pa umano ng mga biktima ng Crypto King ay mga kilalang personalidad. The victims of these personalities are some media personalities. There were also police officers who were victims and government employees. Nang tanungin ng suspect tungkol sa mga aligasyon laban sa kanya, tumanggi siyang magkomento. Kasalang estafa. Ikaw naman ay may abogado nandyan o may karapatan ka ng legal mo. Sasama ka muna sa amin. Okay, tara. Yun. Walang problema. Legit ang aming mga Tara. Magbihis ka muna ng ayos. Lumalabas na nahuli na pala ang suspect Setyembre ng nagdaang taon dahil sa parehong modus pero nakapagpiyansa. Kaya hinihimok ng mga otoridad ang iba pang biktima ni Tamayo na lumantad na para maiangat ang reklamo sa mas mabigat na large-scale estafa sa halip na simpleng estafa case lamang. Actually, there are more than 10 yung sa lang namin. And I know na there are also others who are, if they will get information about this, na hopefully
they will come to open and file also another complaint for this person. Muling babala ng PNP sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga pangakong sobrang laking balik sa puhunan upang hindi mabiktima ng mga scammer. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa huling araw ng filing ng Certificates of Candidacy, sumabak ang ilang pang may mabibigat na pangalan para sa laban ng halalan sa Metro Manila. Ang mga tumanggap ng hamon para sa susunod na eleksyon. Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Matapos ang 2 taon, may magbabalik sa lungsod ng Maynila. Formal na kasing naghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng lungsod ng Maynila si dating Mayor Isko Moreno. Kasama ni Moreno ang bago niyang katandem na si Chi Atienza, anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Makakaharap niya ang kasalukuyang mayor na si Honey Lacuna. Agad na sinundan ito ng isang rally mula sa kanyang mga taga-suporta. Inihiling po ng madalang mamamayan ng lungsod ng Maynila ang muling pagbabalik sa serbisyo ng ating Yorme, Alkalde, Isko Moreno. Bumalik po ang kanyang magandang serbisyo na kanya pong ipagpapatuloy sa kanyang pagbabalik po. If that is a support, we are very grateful. Sa Bukana pa lang, kumbaga sa Talpakan, unang saltada, nagparamdam na ng suporta yung mga batang Maynila. Masaya na kami. Kung siya raw ay mananalo, ibabalik niya ang sistema ng pensyon para sa mga senior citizen na kanyang naipatupad noon. Napalitan kasi ito sa panahon ng panunungkulan ni Lacuna. Pero ayon kay Lacuna, walang nabawas sa 500 pesos na senior citizens monthly allowance ng mga residente. Sa isang text message sa Balitang A to Z, binigyang diin ni Lacuna na sa barangay na ipinamamahagi ang pensyon sa mga senior, gayong hindi lahat ay may access sa cash card na siyang dating sistema ng pamamahagi ng pensyon. Sa gitna nito, balak na ring ipamahagi ni Moreno ang mga ipinatayong resettlement area para sa mga informal settlers ng Baseco, Tondo at Binondo. Habang pinabulaanan naman ng dating alkalde na kasalanan niya kung bakit nabaon sa utang ang Maynila. Taliwas umano ito sa sinabi ni Lacuna nitong Agosto na nag-iwan si Moreno ng 17.8 billion pesos na utang sa Maynila. Hirap ang buhay ng tao. And I've never lied, cover, hide. You can check the timeline in my Facebook account that every single day nagre-report kami sa taong bayan. Ito uutangin natin, ito bibili natin. Ito kasi natatakot ako baka magutom yung 2 milyong mamamayan sa lungsod ng Maynila. Isa pang matunog na makakalaban sa pagkaalkalde sa lungsod ay ang businessman na si Sam Versosa. Samantala, sa San Juan City, naghain na rin ng COC si incumbent Mayor Francis Zamora para sa kanyang ikatlong termino. Katandem niya si Angelo Agkawili sa ilalim ng Team Makabagong San Juan. Sa Marikina City naman, tatakbong alkalde si 2nd District Representative Stella Kimbo, kalaban ng kapwa kongresista at asawa ni incumbent Mayor Marcy Chodoro na si Maan Chodoro. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Formal nang nanumpa ngayong araw si dating Cavite Governor John Vic Remulla bilang bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ito ay matapos magbitiw sa pwesto si Benher Abalos para tumakbo bilang senador sa darating na 2025 midterm polls. Ngayong Miyerkules naman gaganapin ang turnover ceremony sa pagitan ni Abalos at Remulla. Tiniyak ni Remulla na maipapasara ang mga pogo sa bansa bago matapos ang Disyembre, alinsunod sa nationwide ban ni Pangulong Marcos Jr. Sisimulan niya raw ito sa pagpapasara ng Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite at dati nilang resort property na ngayon ginagamit para sa Pogo. Si John Vic ang ikalawang Remulla na nakaupo sa gabinete kasunod ng kapatid ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, kasunod ng pag-alis ni Remulla, nanumpa naman bilang bagong gobernador ng Cavite si Vice Governor Atina Tolentino. Siya ang magiging kauna-unahang babaeng gobernador ng lalawigan.
Kinumpirma ng Philippine Navy ang panibagong pambubuli ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea ngayong Martes, October 8. Yan ay matapos na namang bombahin ng Chinese vessel ng water cannon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng resupply mission sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Navy, nasa 190 Chinese vessels na mula September 30 hanggang October 6 ang namataan sa West Philippine Sea. Sa kabila niya, naninindigan ng Philippine Navy na hindi sila patitinag sa anumang pangaharas ng Beijing at ipagpapatuloy ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Buo rin ng loob ng ahensya na panatilihin ang integridad at presensya ng Pilipinas sa teritoryo. Good news, bumaba sa 4% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa sa buwan ng Agosto ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Higit yang mas mababa nitong Hulyo na nakapagtala ng 4.7% at sa 4.4% na naitala noong Agosto noong nakaraang taon. Katumbas po ito ng halos 2.07 na milyong Pilipino na walang trabaho. Higit na mas mababa rin yan kumpara sa 2.2 million na Pilipinong walang trabaho sa parehong buwan noong 2023. Ang employment rate nitong Agosto 2024 ay nasa 96%. Ito ay mas mataas kumpara sa employment rate na naitala noong Agosto 2023 na nasa 95.6% at mas mataas din kumpara noong Hulyo 2024 na nasa 95.3%. Umukit na naman ang bagong kasaysayan sa NBA ang basketball icon na si LeBron James at sa pagkakataong ito, kasama niya ang anak na si Bronny. Sa kauna-unahang pagkakataon, sabay na sumabak sa court si LeBron James at Bronny James Jr. para sa preseason game ng Los Angeles Lakers kontra Phoenix Suns. Suot ang jersey na James at James Jr. Naglaro ang dalawa ng mahigit 4 na minuto sa ikalawang quarter ng game. Technically, hindi pa ito regular season pero ito pa rin ang maituturing na first ever father and son duo na nakapaglaro sa liga. At bonus, naging extra special ang moment dahil nataon ang historic game sa 20th birthday ni Bronny. Nitong 2024 draft season lang nang makapasok si Bronny sa Lakers para makasama ang kanyang halos 40-year-old na star athlete dad na si King James. Sa aming pagbabalik, kilalanin ilan pa ang showbiz personalities na sumali na rin sa politika. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ilang celebrities na nais pumasok sa politika humabol sa paghahain ng kani-kanilang kandidatura sa mga huling araw ng COC filing para sa midterm polls. Kung sino-sino yan, alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Lane! Lights, camera, election. Yan ang peg ng ilang celebrities na gustong patunayang hindi lang raw sila pang drama, action, or comedy. Dahil maging in public service, may ibubuga rin daw sila. Nagmistulang star-studded red carpet nga ang ilang Comelec offices nitong mga huling araw. Nagdumagsa ang ilang showbiz at social media personalities na tumatakbo ngayon sa politika. Sa Parañaque City, sinamahan ni outgoing Councilor Jo Marie Iliana ang asawang si Abby Viduya na siyang tatakbo ngayon bilang kapalit niyang konsihal sa 1st District. Ang nakababatang kapatid naman ni Jo Marie na si Ryan sa 2nd District tatakbong konsihal. Pagkakonsihal rin ang tatakbuhin ng panganay ni Alma Moreno at Joey Marquez na si George Marquez. Habang ang isang anak pa ni Alma na si Jeremy Marquez, party list sa Kongreso ang habol. Samantala, naging maingay rin ang paghahain ng kandidatura ng dalawang pinakamalaking bituin sa bansa na sina superstar Nora Honor at star for all seasons Vilma Santos Recto. Si Ate Guy ay tatakbo bilang nominee ng People's Jump Party List, habang gobernador naman ng Batangas ang target ni Ate V. Katandem bilang vice governor ang anak na si Luis Lucky Manzano. Sa sports personalities, si People's Jump Manny Pacquiao nais makabalik sa Senado, habang ang anak nila ni Jinky na si Michael sasabak na rin bilang kansilor ng General Santos City.
Ilan pa sa mga celebrities na nais manilbihan sa bansa ay sina re-electionist Senator Bong Revilla, singer-turned-lawyer Jimmy Bondoc bilang senador. Kasama rin sina Aiko Melendez for QC Councilor, Ara Mina at Shams Zizub Supli for Pasig City Councilors, food vlogger na si Diwata for Vendors Party List, at Aljur Abrenica bilang konsehal sa Angeles City, Pampanga. Kung pagiging popular lang naman ang labanan, liyamado na kung tutuusin ang ilang celebrities. Pero kung maitatawid nila ang ningning ng kanilang kasikatan sa dami ng boboto sa kanila, makakaalaman na lang sa mismong araw ng halalan. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Balitang nakaka-good vibes naman, kakaibang galing ang ipinamalas ng isang bata. Hindi sa eskwelahan o kaya sining, kundi sa larong billiards. Ang nakakabilib na mala Efren Bata Reyes moves na yan. Panoorin. Ano? Grabe. Ano? Ginanon lang. Ano? Grabe ay na. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng Amerika na si John F. Kennedy. Sabi niya, nakasisira sa seguridad ng kalahatan ang kamangmangan ng isang botante sa isang demokrasya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.